Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang punong-puno ng aksyon at nakakawindang na mga pasabog sa pinaka-latest chapter sa final saga ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa umpisa nga ng chapter na to may kagat na nagpatuloy ang flashback ng makasaysayang God Valley incident. At dito'y makikita na natin ang kabuuang anyo ng malahalimaw na mythical demon spider form ni Saint Saturn pagkatapos siyang makontrol at masapian ni Im-sama. Sa eksenang to may kitang-kita ang pagiging dambuhala ng anyong ito ni Im-sama. Dahil nagmistulan na lamang mga insekto ang marines na nakatayo sa kanyang harapan. Labis namang naguluhan ng mga marines sa biglaang pagtatransform ni Saint Saturn. Kaya napatanong ang mga ito kung ano raw bang nangyayari ngayon sa Elder. Napaisip naman ang iba pang mga sundalo at sinabing hindi raw kaya isang devil fruit ability ang nasaksihan nilang pagbabago ng anyo ni Saint Saturn. Kapansin-pansin naman dito na nananatiling nakakubli sa anino ang mukha ni Im-sama. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin natin makita kung ano ba talaga ang totoo niyang itsura. Sa sumunod na panel naman ay makikita natin ang perspektibo ni Im-sama. At mula nga sa kanyang mataas na katayuan ay tinitigan niya ang mga sundalong marines na nasa kanyang paanan na tila ba ang mga ito ay maliliit na langgam lang. Dito may kitang-kitang pagkairita ni Im-sama dahil sa patuloy na pagtatanong sa kanya ng mga marines. Kaya naman bigla na lang tinaas ni Im-sama ang isa sa kanyang mga galamay bilang paghahanda sa kanyang pag-atake sa mga sundalo. Mula naman nga sa matulis na galamay na ito ay nagsisulputan ng mas madami pang malaaninong mga galamay na sabay-sabay na tinutok ni Im-sama sa mga marines. Labis namang pinagpawisan ng mga sundalo habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Im-sama. At sa sumunod na panel ay makikita natin na hindi na nga nagawa pang makailag ng mga marines at magkakasabay silang tinamaan ng mga galamay ni Im-sama. Kagad naman ngang nagsitalsikan sa ere ang mga marines. At dahil nga tumagos ang matutulis na galamay sa kanilang mga katawan, ay masasabi nating intensyon talaga ni Im-sama na tapusin ang buhay ng mga sundalong to. Gulat na gulat naman ang mga pirata sa kanilang nasaksihan dahil ang buong akala nila ay kabilang sa kampo ng mga marines ang dambuhalang halimaw. Kaya naman hindi nila lubos maisip kung bakit nito aatakihin ang kanila mismong mga tauhan. Kasabay naman ng pagtatakang yan ng mga pirata yung muling paggalaw ng mga galamay ni Im-sama papunta sa kanila. At hindi nga nagtagal ay inatake na rin ito ang grupo. Makikita natin dito na marami-rami din sa mga pirata ang napuruhan sa pag-atake ng matutulis na mga galamay. Habang ang iba namang nakaligtas ay nagunahang magsitakbuhan upang matakasan ng pagwawala ng higanteng halimaw. Sinabi dito ng mga pirata na mukhang wala raw palang kampo na kinakampihan ng halimaw dahil inaatake nito ang lahat ng nakapaligid sa kanya, mapa marines man o mapa pirata. Makikita naman natin sa sumunod na panel ang isa sa mga opisyal ng marines na inuutusan ng mga sundalo na lumayo mula sa kinaroroonan ni Saint Saturn. Dito ay mahigpit na binili ng marine officer na kahit ano pa man raw ang mangyari ay wag na wag raw atakihin ng mga sundalo si Saint Saturn at bagkus ay protektahan na lang raw ng mga ito ang rutang gagamitin ng mga Celestial Dragon sa kanilang pagtakas. Pagkatapos naman yan may lumipat ulit ang eksena kung saan makikita natin na may ilan palang miyembro ng Roger Pirates na napuruhan sa ginawang pagwawala ni Im-sama. Hindi naman makapaniwala si Roger sa naging epekto ng pag-atake ni Im-sama sa kanyang crew. At habang tinitignan niya ang lagay ng mga nasugatan niyang crewmates, ay tinanong niya kung okay lang ba ang mga to. Sumagot naman ang ilan sa kanyang crew at sinabing bagaman masakit raw ang kanilang mga sugat, ay tila magaan naman raw ang kanilang pakiramdam. Medyo nawirdohan naman si Roger sa naging sagot ng mga to.
At dahil nga sa masamang lagay ng ibang Roger Pirates, ay inatasan ni Roger si Gaba na protektahan ng crew at dalhin ng mga kayamanan pabalik sa kanilang barko. Sumunod naman kagad si Gaban at pinaalalahanan ng kanyang kapitan na mag-ingat at huwag magpadalos-dalos sa gagawin nitong mga aksyon, lalo na't alam niyang dediretso na ngayon si Roger sa kinaroroonan ng higanteng halimaw. Pagkatapos niyan, may si Garp naman ang ating makikita, kung saan bayolente nitong tinatanong ang isa sa mga Marines kung saan raw ba nanggaling ang nagwawalang halimaw na yon. Sumagot naman ng Marine at sinabing ang tangi lang raw nilang nalalaman ay bigla na lang nag-transform si Saint Saturn sa kanilang harapan at naging isang dambuhalang gagambang halimaw. Kagad namang nakilala ni Garp ang pangalan ni Saint Saturn bilang isa sa mga miyembro ng Five Elders. Sinabi ni Garp na ito pa lang raw ang unang beses na nakita niyang isa sa mga Gorosei at ang nakakadiring itsurang ito raw ay talaga namang nababagay sa tinuturing na pinuno ng mga uod na Celestial Dragons. Pagkasabi nga niya ni Garp ay natataranta siyang pinaalalahanan ng mga Marines na ingatan ng kanyang pagsasalita laban sa mga World Nobles kung gusto pa raw niyang manatiling buhay sa mundong to. Pagkatapos naman yan, may bumalik na ang chapter kay Im-sama at sa pagkakataong ito ay makikita natin na direkta na siyang kinumpronta ni Rox. Kagad namang napalingon si Im-sama nang bigla siyang tawagin ni Rox na isang mabahong daga. Dito ay pakutsang sinabi ni Rox na nag-abala pa raw talaga si Im-sama na magpunta mismo sa God Valley para lang tapusin ang kanyang buhay. Sa laki naman ng anyong ito ni Im-sama, may tila ba lumalabas na kasing tangkad lang ni Rox ang matutulis na kuko sa dulo ng galamay ng beast form ng dambuhalang mythical demon spider. Dito ay bigla namang nagsalita si Im-sama at tinawag na Davy Jones si Rox. Sinabi ni Im-sama na si Davy Jones naman raw palang dahilan kung bakit nagsimula ang malaking kaguluhan na ito sa God Valley. Pagkasabi naman niya ni Im-sama ay kagad na tinanggi ni Rox na siya si Davy Jones. Sinabi nito na hindi raw siyang taong yon. Katunayan nga ay hindi pa rin daw niya ito nakikita. Dagdag naman ni Rox ay bagaman nga raw hindi siyang individual na iniisip ni Im-sama, ay kailangan pa rin niyang tuparin ang binitawan niyang pangako sa kanya. Sumangayon naman dito si Im-sama at sinabing ito nga raw ang mismong dahilan kung bakit kailangan niyang burahin ang lahi ni Rox sa kasaysayan. Sa ngayon, hindi pa natin matiyak kung ano nga bang eksaktong pangako na tinutukoy dito ni Rox. Subalit kung pagbabasehan lang natin ang flashback sa God Valley, ay malaki ang posibilidad ng tinutukoy na pangako ni Rox ay nanggaling sa eksenang to, kung saan palihim siyang pumasok sa loob ng Pangaias Castle sa Marizua at prinisinta kay Im-sama ang dinukot niyang 5 hari mula sa nagaganap na reverie nung panahong yon. Plano kasi ni Rox na gawing pang blackmail kay Im-sama ang 5 hari na ito. Subalit ayaw na rin nga kay Im-sama ay wala naman raw siyang pakialam sa buhay ng mga to. Sumagot naman si Rox at sinabing gayon pa man raw ay nagdulot pa rin ng labis na pagkabahala sa buong Marizua ang ginawa niyang pagdukot sa mga hari at makita lang raw niyang natataranta dahil sa labis na pagkatakot ang mga Celestial Dragons ay sapat na para sa kanya. Pahabol pa ni Roxy, alam naman raw niya na wala siyang magagawa laban kay Im-sama sa puntong yun. Subalit maghintay lang raw ito sa kanya dahil sinusumpa niyang babalik siya sa Marizua para pabagsakin si Im-sama. Ang mga binitawang salita na yan ni Rox ang siyang dahilan kung bakit inipon niya ang pinakamalalakas na mga pirata sa mundo bilang paghahanda sa muling paghaharap nila ni Im-sama. Subalit sa hindi nga inaasahang pangyayari sa God Valley, ay mas napaga ang muli nilang pagkikita at ngayon ay magkaharap na ulit sila ni Im-sama. Sa pagpapatuloy naman ng chapter may muling nagsalita si Im-sama at sinabing hindi raw makukumpleto ang kanyang mundo hanggat may nabubuhay na kabilang sa lahi ni Rox. Galit namang sumagot si Rox at sinabing ang mundong ito ay hindi pagmamay-ari ni Im-sama. Habang nagaganap naman nga ang sagutang yan ay makikita natin si Im-sama na inatake ng kanyang matulis na galamay si Rox.
Mabilis naman ang naging pagkilos ni Rox at dito'y kagad niyang sinalubong ang paparating na atake ni Imsama gamit ang kanyang espada na nagresulta naman sa pagkaputol ng galamay nito. Ang buong pangyayaring yan ay nasaksihan ng mga Marines, kaya napatanong ang isa sa mga sundalo sa kanilang Rear Admiral kung tutulungan raw ba nila si Saint Saturn, lalo na't inaatake siya ngayon ni Rox. Pautal-utal namang nagsalita ang Rear Admiral dahil sa pag-aalinlangan sa sunod niyang ipag-uutos sa kanyang mga tauhan. At bago pa nga siya tuluyang makasagot, ay nauna nang magsalita si Garp na sinabing dapat lang raw talaga na tumulong ang pwersa ng mga Marines. Pagkasabi niya ni Garp ay kagad naman niyang pinatabi ang mga nakaharang na Marines at pagkatapos ay dali-daling nagtungo sa direksyon ni Imsama at Rox. Dito may makikita natin ang malaking ngiti sa mukha ni Garp, habang ang mga Marines naman ay naguluhan sa kung ano nga bang ibig sabihin ni Garp sa kanyang naging pahayag. Medyo malabo raw kasi kung sinong balak nitong tulungan, kung si Saint Saturn ba o si Rox. Pagkatapos naman yan may sandaling lumipat ang chapter sa iba pang bahagi ng God Valley, kung saan nagaganap ang engkwentro sa pagitan ng mga Marines at mga pirata. Dito may sinubukan ng mga Marines na pigilan ng mga pirata sa kanilang pagnanakaw ng mga kayamanan na nakatakda ng papremyo sa naputol na human hunting tournament ng mga Celestial Dragon sa isla. Kasabay naman ang kaguluhang nagaganap sa pagsasalpukan ng mga Marines at mga pirata ay ang paghahanda ng isa sa mga miyembro ng Rox Pirates sa si Captain John. Dito may tinanong ni Captain John ang tila ba mga pirata mula sa kanyang sariling pirate crew kung handa na raw bang mga ito na maglayag. Pagkasabi niya ni Captain John ay saka naman siya nagpaalam sa Rox Pirates na sinasabing sa puntong ito na raw siya kakalas sa crew ni Rox. Sunod naman nating makikita si Dragon na kasalukuyan pa rin karga-karga ang sanggol na si Shanks habang patuloy ang kanyang pag-iwas sa iba't ibang kaguluhan na nagaganap ngayon sa God Valley. Dito ay natagpuan na sa wakas ni Dragon ang isa sa mga marine battleships kung saan niya pinaplanong dalhin si Shanks. Naniniwala kasi si Dragon na sa gitna ng kaguluhan ay tanging battleship lang ng Marines ang pinakaligtas na lugar na maaari niyang pagtaguan sa buhat-buhat niyang sanggol. Ayos na nga sana ang lahat, subalit habang tumatakbo si Dragon papunta sa marine battleship, ay bigla na lang lumutang ang kanyang mga paa paangat sa lupa. At hindi nga nagtagal ay tuluyan nang lumipad ang katawan ni Dragon sa ere na para bang may humihila sa kanya papunta sa hindi pa malamang direksyon. Makikita naman natin na hindi lang pala si Dragon ang naapektuhan ng kakaibang pangyayaring to, dahil pati palang mga kayamanan sa isla ay hinahatak rin ng kakaibang kapangyarihan. Napagtanto naman ng Roger Pirates na tanging ang mga bagay lang na may materyales na bakal lang siyang nahihila ng hindi may paliwanag na persa. Kaya naman kagad na pinagutos ni Gaban sa kanyang mga kasama na wag nilang bitawan ang kanilang mga sandata. Sa dulo naman ng eksenang yan may makikita natin na tumatawa si Captain John habang binibigkas ang mga salitang Oshoku Akujiki o Violent Redemption Grip Magnetism. Malalaman naman natin sa sumunod na panel na ang sinasabi pa lang ito ni Captain John ay ang mismong teknik na humihila sa mga kayamanan at sa iba pang mga bagay sa isla na gawa sa bakal papunta sa kanyang direksyon. Dito may makikita natin ang sandamakmak na mga kayamanan na sabay-sabay na nagsisidatingan papunta sa kinatatayuan ni Captain John. Makikita naman nating masayang-masaya si Captain John habang papalapit sa kanyang mga kayamanan kasama ang kung ano-ano pang mga bagay na gawa sa bakal na nasa loob ng isla, kagaya ng mga sandata ng parehong grupo ng Marines at Pirata. Habang nagaganap naman yan may maririnig natin ang pagkakagulo ng ibang mga pirata dahil nga sa biglaang pagkahatak ng mga nanakaw nilang kayamanan sa God Valley. Dito may sinabi ng isa sa mga pirata na ang pangyayaring ito ay kagagawan marahil ng Jiki Jiki no Mi o Magnet ability ni Captain John.
May isa namang nagsabi na merong kung anong persang humihila sa mga bagay, papunta sa timog silangang bahagi ng isla. Mukhang kinumpirma na sa chapter na to, fam, na bago pala si Eustace Kid, ay si Captain John munang naging user ng Paramecia type na magnet fruit na nagbibigay ng kakayahang makalikha ng magnetic force at ng abilidad na kumontrol sa anumang bagay na gawa sa bakal. Sa kabila naman ng panibagong malaking kaguluhang yan na sinimulan ni Captain John, ay makikita natin ang pananatili ng focus ni Roger na nagnanais pa ring makarating sa kinaroroonan ni Imsama. Sa pareho namang eksena ay makikita rin natin ang isa pang miyembro ng Rocks Pirates sa si Gansui na tila ba naghahanda na magpakawala ng isang malakas na atake. Mukhang nabisto na pala ni Gansui ang ginawang pagtatridor sa kanila ni Captain John dahil makikita natin ngayon si Gansui na dinedirekta ang kanyang atake papunta sa direksyon kinaroroonan ng kanyang dating kasamahan. Dito fa, may tinawag ni Gansui na Sky Snake Red Cannon ng kanyang atake at bagaman hindi pa nga ito tuluyang tumatama, ay tila ba mabilis sa pinagpawisan si Captain John na para bang alam na niya ang susunod na mangyayari sa kanya. Hindi nga nagtagal at kagad na naganap ang isang malakas na pagsabog mula sa pwesto na mismong kinatatayuan ni Captain John. Sa punto naman fam na nahawi na ng hangin ang makapal na usok mula sa malaking pagsabog, ay doon na rin natin makikita ang tila ba tostado at nasunog na katawan ni Captain John na ngayon ay tuluyan ng nawalan ng malay dahil sa tinanggap niyang malakas na atake mula kay Gansui. Ang pagkawala naman ng malay ni Captain John ay nangangahulugan na mawawalan na rin ng bisa ang inactivate niya kanina na magnet ability na siyang humigop ng mga kayamanan at iba pang mga metal na bagay mula sa iba't ibang bahagi ng God Valley. Kasama na rin nga dyan fam ang pagkakahigop sa armas ni Dragon na nakasabit sa kanyang likuran. At ngayon nga na napigilan na ni Gansui si Captain John, ay bigla na ring huminto ang paghila sa armas ni Dragon na nagresulta naman sa biglaang pagkahulog niya pabagsak sa lupa. Sa kabila naman fam ng pagkakahulog na ito ni Dragon ay nanatiling mahigpit ang pagkakayakap niya sa sanggol na si Shanks upang tiyakin na hindi mapapahamak ang bata. Pagkatapos naman yan fam ay bumalik na ang eksena kay Gansui kung saan tinatanong siya ni Shiki kung bakit raw niya nagawang atakihin ang kapwa Rocks Pirates nila na si John. Sumagot naman si Gansui at sinabing iniisip raw ba talaga ni Shiki na may balak si John na hatian sila sa mga hinigop niyang mga kayamanan? Lalo na raw at ang bawat isa sa mga treasure chest na yon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 bilyong belly. Bigla namang napasigaw si Shiki nang marinig niya ang halaga ng mga treasure chests at dito'y tila ba nagmamadali siyang pumunta sa kinaroroonan ng mga to. Nagsalita naman ulit si Gansui at sinabing kahit naman raw sino'y gugustuhin kanyahin ng mga kayamanan kaya hindi raw niya masisisi si Captain John. At habang sinasabi nga yan ni Gansui, tila ba nasa akto na rin siya ng pag-atake kay Shiki gamit ang parehong teknik na ginamit niya kay Captain John kanina. Tila naman magkahalong galit at pagkagulat ang makikita natin sa mukha ni Shiki sa dulo ng panel na to nang matunugan niya ang binabalak gawin ni Gansui. Sa puntong ito fa, may bigla namang lumipat ang chapter kay Garp kung saan makikita natin na patuloy pa rin ang kanyang pagtakbo papunta sa kinaroroonan ni Imsama habang ang mga kapwa Marines naman niya ay pilit siyang pinipigilan. Naunawaan na kasi ng mga ito ang totoong binabalak ni Garp at ito nga fa may ang atakihin ng dambuhalang mythical beast form ni Saint Saturn imbes na labanan ng lurking legend na si Rox. Dito ay sinabihan ng mga Marines si Garp na hindi niya raw maaaring atakihin ng isa sa pinakamataas na pinuno ng world government. Sumagot naman si Garp at sinabing ang tanging nakikita niya lang raw ngayon ay isang peste at hindi isang leader. Sa sumunod na panel naman ay muling lumipat ang eksena sa engkwentro sa pagitan ni Imsama at Rox, kung saan makikita natin na patuloy ang pakikipaglaban ni Rox sa mga galamay ng demon spider form ni Imsama.
At habang nagaganap nga ang labang yan, may sinabihan ni Kaido si Rox na tirhan daw siya nito ng mga galamay dahil gusto raw niyang subukan ang kanyang bagong Devil Fruit ability sa mga ito. Pagkasabi naman niya ni Kaido ay bigla na lang dumating si Big Mom at ngayon ay aktong magpapakawala na ng atake laban sa kanya. At habang hinahanda nga ni Big Mom ang kanyang pag-atake ay sinabi niya na papatayin niya si Kaido. Sumagot naman si Kaido at tinanong kung naiinggit raw ba si Big Mom sa kanyang bagong Devil Fruit. At kung ganun nga, ay sinabi ni Kaido na panoorin raw siya nito. Habang sinasabi yan ni Kaido may makikita naman natin ang bola ng enerhiya na naiipon sa bibig ng kanyang bagong Mythical Azure Dragon form. At kasabay naman yan ay makikita rin natin ang paghahanda ni na Rox at Whitebeard na ngayon ay kapwa naglabas ng malalakas na daloy ng Advanced Conqueror's Haki. Ganon din naman sina Garp at Roger na aktong magpapakawala na rin ng matinding Advanced King's Haki sa pamamagitan ng paggamit ng kani-kanyang mga signature attacks. At sa isang ang napakabangis na double page ay makikita na natin sina Rox, Garp, Roger, Whitebeard, Kaido at Big Mom na magkakasabay na pinakawala ng pinakamalalakas nilang mga atake kay Im-sama. Maliban na nga lang kay Big Mom na ang intensyong patamaan ay si Kaido. Subalit dahil nga nakaiwas si Kaido, ay dumiretso na rin ang atake ni Linlin kay Im-sama. Si Rox ay ginamit ang kanyang bagong finishing move na Pandemonium of the Abyss na isang napakalakas na sword attack. Si Garp naman ay ginamit ang kanyang mala-atomic bomb na suntok na Galaxy Impact. Si Roger naman ay ginamit ang kanyang ultimate finisher na Divine Departure. Isang naglalagablab na Boro Breath naman ang nagmula sa Mythical Azure Dragon form ni Kaido. Isang napakatinding earthquake attack naman na hindi pinangalanan ng nagmula kay Whitebeard. Habang si Big Mom naman ay ginamit ang kanyang napakalakas na signature attack na Ikkoku Sovereignty. Ang sama-samang atake ng mga alamat na ito ay nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. At sa lakas nga ng kanilang mga pinakawalang atake ay nagawa nitong mawasak ang malaking bahagi ng ulo ni Im-sama na ngayon ay nagmistulang isang solidong bagay na bigla na lang natunaw at naging malalikido. Yun nga lang sa kabila nga ng napakatinding pinsala na tinamo ni Im-sama ay nanatili pa rin siyang kalmado at tila ba hindi man lang siya nasaktan sa tinanggap niyang malalakas na mga atake. At ang mas nakakagulat pa dyan ay kahit na hindi pa nakakapag-regenerate ng mga nawasak na bahagi ng kanyang katawan si Im-sama ay bigla na lang itong nagpakawala ng isang napakalakas na Conqueror's Haki Blast. At mula nga sa dambuhalang katawan ng mythical demon spider form ni Im-sama ay makikita nating naglabasan ng malalaking itim na kidlat na kaagad ngang kumalat sa buong isla ng God Valley. Kitang-kita sa sumunod na panel ang napakatinding epekto ng pinakawalang Conqueror's Haki ni Im-sama dahil nagawa nitong mapawalang malay ang mga sundalong Marines na ngayon ay makikita nating nagsibulaan ng bibig at mabilis na napahimbing sa kanilang kinatatayuan. Mukhang sa lahat ng dako ng isla ay nakaabot ang pinakawalang malakas na Conqueror's Haki Blast ni Im-sama dahil halos lahat ng person ng Marines ay kagad na nawalan ng malay at bigla na lang nagsibagsakan sa lupa. Sunod namang pinakita ang grupo ng mga pirata na hindi tulad ng mga Marines ay nagawang makayanan ng matinding Conqueror's Haki na pinakawalan ni Im-sama. Dito may napatanong ang isa sa mga pirata kung ito na raw ba ang katapusan ng mundo dahil nga sa tindi ng mga nagaganap na pagsabog at malalakas na pwersa na kanilang nararamdaman sa God Valley. Bigla namang napansin ng isa sa mga ito ang nagkalat na mga kayamanan sa paligid, habang ang isa pa ay pinuri ang pagiging mabilis ni Rayleigh dahil nauna raw ito sa pagkuha ng pinakamagandang kayamanan sa lahat. Natawa naman ng iba at sinabing yun naman raw talaga ang pinakalayunin ng lahat ng mga pirata. Pagkatapos niyan may makikita naman ulit natin si Dragon na ngayon ay ginagawa pa rin ang lahat ng kanyang makakaya
upang maprotektahan ng sanggol na si Shanks. Dahil naman sa lakas ng pagsabog mula sa engkwentro ni Im-sama at ng mga legend ng Old Era, ay hindi naiwasang tumilapon ang katawan ni Dragon sa lupa. Niyakap naman ni Dragon ang mahigpit ang sanggol upang protektahan ito mula sa kanilang pagbagsak. Subalit nakinggulat na lang ni Dragon nang mapagtanto niya na hindi na pala si Shanks ang kanyang karga-karga, kundi isa na lamang tipak ng kahoy. Marahil fam sa tindi ng kaguluhan sa God Valley, ay hindi na namalayan ni Dragon na nawalay na pala sa kanyang sanggol. Dito ay bigla namang lumipat ang eksena at ngayon ay makikita na natin si Shanks na gumagapang sa lupa at unti-unting nilalapitan ng isang nakatumbang baul. Mukhang na-attract si Shanks sa kumikinang na kayamanan kaya niya nilapitan ng treasure chest. At ito na rin siguro ang eksaktong treasure chest kung saan matatagpuan ng Roger Pirates ang sanggol na si Shanks. Mabuti na lang talaga fam at hindi sinasadyang nawalay si Shanks kay Dragon dahil kung nagkataon ay baka si Shanks na ngayon ng Fleet Admiral ng Marines. Sa dulong bahagi naman ng chapter ay makikita na natin ulit ang grupo ng mga legends ng Old Era pagkatapos ng sabay-sabay nilang pag-atake kay Im-sama. Dito fam ay maririnig natin ang pagbabangayan ng grupo. Kagaya na lang ni Kaido na sinasabihan si Big Mom na hindi naman raw niya mailuluwang na kain niyang mythical Azure Dragon Fruit. Sumagot naman si Big Mom at sinabing kung gano'n ay bayaran na lang raw siya ni Kaido ng malaking halaga. Sunod namang nagsalita si Garp at nakangiting sinabi na ang Galaxy Impact niya raw ang siyang nakapagdulot ng pinakamalaking pinsala kay Im-sama. Galit namang sumagot si Roger na pinipilit na ang Divine Departure niya raw ang gumawa nun at hindi ang mahinang atake ni Garp. Habang nagsisimula namang mag-regenerate si Im-sama ay bigla siyang nagsalita at sinabing may nakikita raw siyang mag-ina na tumatakbo sa kagubatan sa dulo ng God Valley. Kaagad namang naalarma si Rock sa kanyang narinig kaya tinanong niya kung ano raw ba ang ibig sabihin ni Im-sama sa kanyang mga pinagsasasabi. Sumagot naman si Im-sama at sinabing ang tinutukoy niya ay ang dalawang bagong miyembro ng Navy Clan, isang ina at isang sanggol na tumatakbo ngayon sa kagubatan at pilit na sinusubukang makaligtas mula sa nagaganap na kaguluhan sa isla. Sinabi ni Im-sama na ang dalawang ito raw ay pawang mga salot na hindi niya maaaring hayaang makalabas pa sa mundo. Pagkasabi naman niya ni Im-sama ay kaagad na nagngit-ngit sa galit si Rox at mabilis na pinaghahati ang ulo nito. Dito fam ay sinabi ni Rox na wag raw subukan ni Im-sama na galawin ang kanyang mag-ina. Sa dulo naman ng eksenang yan ay makikita natin si Garp na tila ba may kakaibang napansin sa kinikilos ni Im-sama. Muli namang nagsalita si Im-sama at sinabing wala naman raw talaga siyang gagawin dahil si Rox mismo ang gagawa nun para sa kanya. Dito na fam inutusan ni Im-sama si Rox na tapusin ang buhay ng kanyang mag-ina. Naguluhan naman si Rox sa naging pahayag na ito ni Im-sama dahil hindi niya raw yun gagawin kina Aris at Teach. Habang nagaganap naman ang pag-uusap na yan fam ay makikita natin na matagumpay na natusok ng mga galamay ni Im-sama ang katawan ni Rox. Nagtaka naman si Rox dahil para bang wala man lang siyang naramdaman na kahit konting sakit mula sa atake na ito ni Im-sama. Habang nakatusok pa rin nga ang mga galamay ni Im-sama sa katawan ni Rox, ay bigla na lang nating maririnig na binigkas ni Im-sama ang mga katagang Domi Reversi. At mula naman nga sa paanan ng dambuhalang mythical demon spider form ni Im-sama, ay makikita natin sina Garp, Roger, Whitebeard, Kaido at Big Mom na inoobserbahan sina Rox at Im-sama at inaabangan kung anong susunod na mangyayari. Hindi nga nagtagal fam at mabilis na ngang umepekto ang Domi Reverse ni Im-sama at matagumpay na nagsimulang mag-transform sa kanyang demon form si Rox na ngayon ay makikita nating hinahabol ang kanyang paghinga habang unti-unting nagtatransform bilang isang demonyo na sunod-sunuran sa lahat ng ipag-uutos ni Im-sama.
Kasabay naman ng pagtatransform na yan ni Sebek ay ang pagpapakita sa kanyang mag-ina na sina Eris at Teach na kasalukuyan pa rin tumatakas papalayo ng God Valley. Grabe fam, sobrang nakakalungkot naman ang nagbabadyang katapusan na to ng storya ni Rox. Mukhang totoo pala talaga ang kwento ni Sengoku na kinailangan pang magsanim persa ni Garp at Roger para lang mapabagsak si Rox. Kasi naman fam, malahalimaw na nga sa sobrang lakas si Rox. Paano pa kaya kung nagkaroon pa siya ng demon form na nagtataglay ng immortal na katawan at mas pinatinding lakas at kapangyarihan? Kaya naman talagang may hirapan ng sino man na tapatan ng bagong form na ito ni Rox. And guess what fam? Base nga sa mga pasilip natin para sa paparating na bagong chapter, ay madali lang nilampasan ni Rox nang magkasabay sina Kaido at Big Mom. Tamang narinig niyo fam, hindi na nga nagawa pang makapalag ng dalawang halimaw na to sa nag-uumapaw na lakas ng demon form ni Rox. Una ay si Kaido na madali lang naihagis ni Rox papunta sa gitna ng bundok. Pangalawa ay si Big Mom na mabilis na napalipad pagkatapos siyang sipain ni Rox. Hindi naman tulad ni Kaido at Big Mom ay nagawa pa ring makalaban ni Whitebeard. At ang salpukan nila ni Rox ay nagresulta ng isang napakalakas na shockwave na sumira sa isang bahagi ng bundok sa God Valley. Bago naman nangyari ang lahat ng yan fam, ay nagawa pa rin ni Rox na labanan ang ginagawang pagkontrol sa kanya ni Im-sama. At habang pinipigilan nga ni Rox ang ganyang transformation, ay sinubukan niya pang inisin si Im-sama sa pamamagitan ng pagtatanong dito kung kanino raw ba siya mas natatakot, kay Davy Jones raw ba o kay Joy Boy. Hindi naman ito sinagot ni Im-sama at pilit nitong binago ang kanilang pinag-uusapan at sa puntong yun na nga tuluyang naging isang ganap na demon si Rox. Pagkatapos naman ngang makapag-transform ni Rox ay ito na niya magkakasabay na inatake sina Whitebeard, Kaido at Big Mom kung saan si Whitebeard nga lang ang siyang nagawang makapalag sa kanilang dating kapitan. Pagkatapos yan fam ay doon ay inutusan ni Im-sama si Rox na tapusin ang lahat ng natitira pang buhay sa isla. Mabuti na lang at sa puntong to ay makikita natin ang mag-ina ni Rox sa sina Eris at Teach na nagawa palang mailigtas ni Kuma sa pamamagitan ng pagpapalipad sa mga ito sa mas ligtas na lugar. Habang nasa gitna pa rin ng kanyang pagwawala si Rox ay sandali naman siyang nagkaroon ng kontrol sa kanyang sarili kung saan niya pinakiusap kina Garp at Roger na tapusin na siya ng mga ito. Grabe fam, talagang napakaganda ng storya na to ni Rox at talagang ginulat tayong lahat ni Oda dahil hindi natin inaasahan na sa Elbaf arc niya na pala ilalahad ang isa sa pinakamatinding flashback ng kwento. Ano sa tingin niyo fam? Paano nga kaya tatapusin ni Oda ang napakagandang flashback ng pinakamagigiting na individual ng Old Era? Excited na rin ba kayo sa pagbabalik ng kwento sa Elbaf? At sa laban ng nangyayari sa pagitan ng pinagsamang pwersa ng Straw Hats at Giants at Giant Demon Army ni Im-sama? Kayo na fam ang bahalang magbahagi dyan sa baba kung ano pang napansin nyo sa napakalupit na chapter na to ha. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!